Mga minamahal ko, mga kapatid sa pananampalataya, maligayang Pasko po sa inyo lahat. Ang pamagat ng ating pagninilay ay tunay na regalo. Minsan ho, in-interview daw ang isang grupo ng mga batang preschoolers, mga edad 4 hanggang 6. 3 lang ang tanong. Unang tanong, ano ang gusto mong hilingin sa 3 hari? Well, ito ho ay sa Argentina nangyari. Kaya walang Santa Claus. Siguro po sa atin, anong gusto mong hilingin kay Santa Claus? Sa kanila, sa 3 hari, Tres Reyes, ang hinihilingan nila ng regalo. Iba-iba yung sagot ng mga bata. May nagsabing iPad daw. May nagsabing bisikleta, o Lego, o gitara, o Barbie doll, o basketball, etc. Pangalawang tanong, sa mama at papa ninyo, ano ang gusto niyong hilingin? Hindi kasing bilis ang sagot ng mga bata. Nag-isip-isip muna sila. At maya-maya, isa-isang sumagot, sana umuwi si Papa sa Pasko. Sana kwentuhan ulit ako ni Mama bago matulog. Sana kumain kami mas madalas, sabay-sabay. Sana maglaro kami sa park sama-sama. Sana magkaroon ng oras si Papa para turuan ako mag-gitara. Sana mag-usap na ulit si Lolo at si Papa. Pangatlong tanong, kung pipili ka sa dalawa, alin sa dalawa gusto mong pagbigyan kagad? Yung hiling mo sa 3 hari o yung hiling mo sa parents mo? Medyo mas magdala yung mga bata sa pag-iisip. Yung una, ganito pa nga sinabi, hirap naman yata. Hindi ba pwedeng pareho? Sabi ng teacher, sorry anak, isa lang pagbibigyan. Sige, alin sa dalawa kung gusto mong pagbigyan ka? Tapos sunod-sunod na sila nagsabi, sige, yung parents ko. At lahat sila ay yung parents. Ang punto ng interview, kahit mga bata lang sila, alam nila ang tunay na mahalaga. Ibig sabihin, alam nila ang tunay na diwa ng pagre-regalo sa Pasko. Ang tunay na regalo ng Pasko ay anumang nagpapaalala sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Na ipinakilala niya sa pamamagitan ng anak niya, ang ating Panginoong Jesucristo, na nagpakumbaba upang tayo ay taas ang kalagayan. Nabasa natin ito sa John chapter 3, verse 16, isa sa mga pinakapopular na linya in the Gospel of John. For God so loved the world, He gave us His only Son, so that all who believe might not perish, but might have eternal life. God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save it. Wala namang duda. Ang Pasko ay tungkol talaga sa pagre-regalo. Pero ang regalo ng Diyos sa tao
ay ang anak niya. Kaya, walang Christmas kung wala si Kristo. At kung alagad tayo ni Kristo, kailangan tularan natin siya na tayo mismo. Meaning, ang mismong buhay natin ay maging maganda katulad ni Kristo. Kaya ngayong gabi, hayaan niyo po na maglista ako ng 7 paalala. 7 aral tungkol sa pagre-regalo. Una, para sa mga bata. Mga bata na naririto, makinig. Ang regalo kailangan niyong hingin sa inyong mga ninong at ninang ay blessing, hindi aginaldo. Huwag niyong kalilimutan na kaya kayo dumadayo sa kanila magpasko ay para magmano, at ang pagmamano ay paghingi ng blessing, paghingi ng basbas ng inyong ninong at ninang. At kung may ibigay sa iba, regalo, ginaldo, thank you. At kung wala, natanggap mo na talaga ang hinihingi mo, yung blessing nila. Kapag aginaldo lang ang hinihingi ninyo, aginaldo lang talaga ang tatanggapin ninyo. Kahit magmano pa kayo, kung ang hangarin ninyo ay humingi ng aginaldo, wala kayong blessing na matatanggap. Kapag hindi blessing ang hinihingi ninyo, kundi aginaldo, wala kayong blessing na tatanggapin. Kahit magmano pa kayo, dahil parang ang pagmamano ay ginawa lang ang gawa, wala kang hiningi. Kaya hindi mo makukuha yung blessing. Sayang naman. Yun talaga ang importante. Kaya mga bata, please lang, dalawin ninyo mga ninong at ninang ninyo. Ang hingin ninyo ay yung blessing nila. At kung may ibibigay, thank you. At kung wala, ibigay ko sa yung blessing. Pangalawang araw, hindi obligasyon ang pagre-regalo. Ang regalo sa pilitan ay walang kapuluhan. Katulad ng mga exchange gifts sa mga Christmas party na walang katuturan, may presyo pa. 200 pesos. 500 pesos. Aba, binigyan kita ng regalo ng 500 pesos, bibigyan mo ako ng isang bilpo. Ganito lang ang kapalit. Pagre-regaluhan ba ang ganyan? Kalokohan. Kumintuhin na nga tayo sa walang kahulugang practice na yan. Iniinsulto natin ang Pasko. Walang grasya sa kaloong pagre-regalo. Kahit kailan hindi sapilitan, hindi obligasyon ang pagre-regalo. Usang loob. Pangatlong araw. Kapag ginamit ang pagre-regalo para makakuha ng pabor o para pagtakpan ng kasalanan, hindi regalo ang tawag doon. Sumol, madulas, asking. Merry Christmas, Fiscal. Merry Christmas, Judge.
Ito ang panahon na ang taong nasa ganyang posisyon hindi dapat tumanggap ng regalo. Huwag mo kayong may insulto. Hindi naman sa hindi ka talaga dapat tumanggap ng regalo. Pero ang kliyente involved sa kaso, hindi man dapat magregalo sa taong magdidesisyon. Basic ng hulog. Number 4. Ang Pasko natin ay sa December 25 nakafocus. Alam niyo bang ang Pasko ng Eastern Churches ay sa January 6? Pero ginawa natin first Sunday of the year dahil gusto natin itawan sa linggo ang tinatawag natin Epiphany. Kaya ang Pasko hindi lang December 25. Ang Pasko ay nagsisimula sa December 25. Ang Epiphany ay Pasko ng Oriental Tradition. Kay San Mateo, 3 mago ang nagregalo kay Jesus. Kay San Lucas, ang Jesus ang nagre-regalo. At ang regalo ay si Jesus, ang anak ng Diyos. Ang regalo niya sa mundo, nakabalot ng lambing. Kay San Mateo, ang regalo ng mga mago ay mga simbolo, gold, frankincense, mga palatandaan ng 3 papel na gaganapin ni Jesus sa kanyang misyon at buhay bilang hari, gold, hari, frankincense, propeta, meron. Kaya, hindi pala yung gold, frankincense, and myrrh ang regalo, kundi ang niriregaluhan, si Kristo mismo. At ang magiging papel niya, Number 5, walang mago kay San Lucas. Minsan naman kung may panahon kayo, basahin ninyo ang 2 kwentong Pasko. Ang isa, version at ang pangalawa, version ni St. Luke. Kay San Lucas, walang mago. Ang unang bisita ay mga pobreng paskon. At wala silang dalang regalo, kundi ang sarili nila. Ang kanilang pagdamay at pag-alala sa kanilang pamilya. Pero, nakita niyo naman kung papaano pinahalagahan ng Diyos ang kanilang pagdating. Kaya sinubagaga ng isang maringal na awitin, a song that has been immortalized in Christian liturgy. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Ang awit nito, inaawit natin sa lahat ng linggo ng panahon. Maliban lamang sa Adbyento at sa Kwaresma, panahon ng ating pag-aayun. Pero mula ngayon, uulit-ulitin natin maririnig ang luwalhati. Ang dulot na kapayapaan ni Kristo ay kapayapaan na hindi may ibigay ng mundo. Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world gives peace, do I give peace. Ang kapayapaan ng daigdig sa kapayapaang dulot ni Kristo. At ano ang kailangan upang matanggap ang kapayapaang dulot ng Diyos sa Pasko? Kailangan ng mabuting kalooban.
Naghahatid sa Diyos sa kay kaasa at sa lupay sa mga taong may mabuting kalooban. Pang-anim, ang regalo ay hindi lang yung tinanggap. Regalo din ang pamimigay. Dapat may pasalamat ang nagbibigay. Naaalala ko kung minsan, merong isang benefactor, nag-donate ng malaking halaga para sa isang proyekto ng simbahan. Tinawagan ko siya, pinasalamatan. Sabi niya, Amo, hindi man po kayo kailangan magpasalamat. Ako ang gusto magpasalamat sa inyo. Dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon na makatulong sa isang makabuluhang paraan. Thank you ho. Thank you dahil sa pagkakataon magbigay. Regalo din pala, hindi lang yung binibigay, kundi yung mismo pagbibigay. Dahil higit na kaligayahan ng dulot ng pagbibigay is natural, karamihan gustong tumanggap at parang ang saya kapag tumatanggap. Pero kung tayo mga tao ang alam lang kaligayahan ay pagtanggap, sayang naman. Higit pagbibigay kaysa pagtanggap. Sinabi ito ni St. Paul in Acts chapter 20 verse 35, there is more joy in giving than in receiving, for it is more blessed to give than to receive. Marami ko kayong tinanggap na regalo. At alam ko kung minsan, nire-recycle yung regalo. Yun lang fruit cake. Baka yung tinanggap yung fruit cake, ilang beses na tumikit yan. Huwag po kayong may imbalance. I have a word for this. Okay lang. Okay lang na ibahagi ang inyong natanggap. Hindi na kailangan balutin muli kung gusto niyo i-recycle ang gifts. Kung aaminin talaga na tinanggap mo rin lang at gusto mo lang talagang ibahagi, hindi sarili mo. Huwag naman yung, alam mo, naisip kita. Binigay ko talaga ito para sa iyo. Tapos binigay lang pala sa iyo. Magkasala pa tuloy. Alam mo, regalo sa akin. Hindi ko naman lahat kailangan na nilirigalo sa akin. Naisip ko, ito, Merry Christmas. Kahit recycle green lang, pasensya na. Mas meaningful yun. Mas meaningful ang green. Kahit hindi na balutin. Hindi dapat nakiyaan. Hindi kinakahiyaan ang pagbabahagi ng tinanggap. Mas nakakahiya yung itatago mo lahat ng tinanggap o binigay. Tapos, ang iba ay napapanis lang sa refrigerator. Please not po, napapanis ang pagkain ninyo sa refrigerator. Ibahagi na natin, dispatcha na natin. Maraming pwedeng makinabang na yan. One word of advice na sa nagbibigay. Huwag sanang sasama ang kapag nakita yung binigay ninyo ay binigay sa iba. Alam niyo mo, may nagbigay sa akin ng mga panyolito. Dahil dami ko na mga panyolito, ibinigay ko sa isang
Sino ang liba naman sa akin? Ang sabi niya, Alicia, hindi ko ito magagamit. May nakasulat, Alicia Ambo. Ang sabi ko, bakit? Bakit naman hindi mo magagamit? Hindi mo magagamit. Okay lang. Ayos lang yan. Di alam nila na galing sa akin. Binigay din lang naman sa akin. Pero huwag paghihirap ng bigan. Dapat ikatuwa na yung binigay ay nagamit na ipahagi sa isang namin. Let me end with this thought. Minsan, pinakinggan ko yung paulit-ulit ng Christmas station ID. Hinahanap ko ng mga bata. At sigurado ko, kilala na rin ninyo yung Christmas station ID. Paulit-ulit lang sinasabi. Parang ang pinagkuhanan ng inspirasyon ay ang Thanksgiving Day ng mga tanong. I-interview ang mga tao. At isa lang ang tanong, ano ang pinagpapasalamat sa Diyos nitong Pasko? Halos lahat sa kanila ay nagbabanggit ng mga tao, itinuturing nilang blessing sa buhay nila. At pa, dahil nga naman napaka-commercialized na ng Pasko, magandang ipagpapit ng Pasko. Hindi lang bilang okasyon ng pagbibigay regalo, kundi bilang pagkakataon para tayo mismo ay maging regalo para sa kapwa at ilalagay at pasalamatan din ang mga tao naging regalo sa buhay. Kaya pala po ulit-ulit yung sinasabi nung station ID na yun. Ito nga naman talaga ng Pasko. Suggestion ko nga po sa inyo kung may panahon pa. May isang pagkakataon ng Pasko para pasalamatan natin ang mga tao sa paligid natin na madalas ay baka natin-take for granted natin ang silbi nila sa buhay natin. Pag nakita niyo naman ang nangyari natin sa parokya, kahit isang takip lang, Rans, Merry Christmas, salamat sa paglilinis mo sa ating simbahan. Isang takip lang sa ating security, Rans, Merry Christmas, maraming salamat. Marami sila sa paligid lang natin. Mga taong kahilig na naglilingkod. Naisip ko, sa tuwing bababa ako, mainit pa. At isang tingin, alam ko, pinili pa nila yung pagkain na magugusto. Minsan, may juice pa, fruit juice. Pinili ako na malusog yung sakit. Ito yung panahon na magpasalamat para sa mga ganyang blessing. Marami sila. Yan ang regalo. Yan ang importanteng regalo. Kaya sa mga regalo na kabalot na galing sa kung saan departments ito, mas makakalagang regalo at blessing ang bawat isa. Kaya ngayong Pasko, ang blessing ko ay kayo.